Magandang araw po sa ating lahat, mga masugid nating taga-subaybay sa programang ito tuwing araw ng Sabado. Ito po ang programang Magmeryenda na Tayo. At sa atin pong pagpapatuloy, binabati ko po si Pastor Nolito Panganiban, ang isa sa mga kaibigan po natin. Ganon din po ang aking mag-ina, si Judith at si Princess Aroha na aming nag-iisang anak. At siyempre pa, lahat ng bumubuo ng Snacks Radio, maging ang Snacks Devotion every Friday na ginaganap din po sa istasyong ito. Magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. At dumating na po ang oras para tayo po ay magmerienda. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isa sa mga amazing na pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ay ang pangalang El Elyon. Nang ibig sabihin, God Most High, All Powerful. At mababasa po natin na 30 beses na inulit ito sa panahong si Melchizedek ay nakipagtagpo kay Abraham. Ito po ay matapos makipaglaban ni Abraham sa digmaan at siya po ay nagtagumpay. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 14 verse 1 up to 20. Pero ang ating pong bibigyan ng pansin ay ang mga tagpo na kung saan 3 beses inulit ang salitang Most High o God Most High. Dito po sa Genesis 14, puntahan po natin. Sa verse 18, binanggit po na si Melchizedek ang hindi kaisa-isahan, kundi tinawag po siyang priest ng ating pong kataas-taasang Diyos o God Most High. And then, nang magsalita po si Haring Melchizedek kay Abraham sa verse 19, sinabi niya, pagpalain ka ng Diyos na kataas-taasan. So sa Tagalog po ng God Most High ay kataas-taasang Diyos. And then sa verse 20, sabi doon, at pagpalain ka ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng katagumpayan. Yan. Yan po ang mga tagpo na kung saan nabanggit po na 3 beses ang God Most High. Dito po sa tagpuan ni Melchizedek at saka ni Abraham. Okay. At sa akin pong pag-aaral, mayroon pong ilang mga bagay kung bakit po dinescribe ang ating Panginoong Diyos bilang Most High God, all-powerful God. Ilan lang po sa mga ebidensya na akin pong nag-gather ang atin pong bibigyan ng pansin. At kung hindi po natin matapos sa araw na ito, ang atin pong tatalakayin sa susunod pong Sabado ay ating ipagpapatuloy. Ito po ang isa sa mga nagdi-describe kung bakit ang Diyos ay tinawag na Most High God or All-Powerful God. Una, because He alone created all things perfectly. Wow! Because He alone created all things perfectly. The word perfectly. Napakahalaga pong mabigyan po natin ng pansin ang bagay na yan. Doon pa lamang sa verse 19,
kanina sa Genesis 14, nabanggit po ni Melchizedek ang tungkol sa pagkataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng mundo. At doon pa lang din sa simulang likhain ng Diyos ang lahat-lahat, no, na matatagpuan natin sa Genesis, kabanatang 1, makikita po natin doon at mababasa ang pagkakasunod-sunod ng nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kung iisa-isahin po natin yan, hahaba po ang ating oras at hindi natin matatapos. Ganun pa man, assignment ko po sa inyo yan. Basahin niyo po Genesis chapter 1, verses 1 up to 31. Mapabasa natin dyan kung paano nagkaroon ng hugis, ang sangkalangitan, ganon din po kung paano nagkaroon ng pagdidivide dito sa mundong ating ginagalawan, mula sa tubig, kung paano nagkaroon ng paghihiwalay ng tubig at ng lupa. Mababasa din natin kung paano nilikha ng Diyos ang iba't ibang uri ng mga puno. Hindi lamang yon, maging ang iba't ibang uri ng mga ibon, iba't ibang uri ng mga hayop, mga gumagapang at mga naglalakad, maging ang mga lumilipad. At pagkatapos ng likhain ng Diyos ang lahat ng ito, nilikha naman niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Kung mapapansin po ninyo, kakaiba po sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat na nilikha niya ay ang tao, dahil merong isip, merong lakas at kakayahang maglingkod. No? Napakaganda. At pinakamainam sa lahat ng kanyang nilikha. At mababasa natin sa verse 31 ng kanyang pagmasdan ang lahat ng kanyang nilikha, siya po ay nasiyahan. Kung mapapansin po natin, sa kabuuang nilikha ng Diyos, makikita rin natin ang isang katangian na siya po ay God of order. Nasa ayos ang lahat. No? At tingnan natin, no, sa ating pagpapatuloy kung paano ko nasabing nasa ayos ang lahat ng ito. Tingnan niyo po ang puno. Hindi po ba't napakagandang pagmasdan ng iba't ibang puno? At kung titingnan niyo po ang puno ng kalamansi, ang kanyang mga bunga, disenyo niya kung gaano lang kalaki ang puno ng kalamansi. Hindi pwedeng puno ng santol pero ang bunga niya ay maliliit lang gaya ng kalamansi. Parang hindi angkop. Bagkus kung gaano kalaki ang puno ng nilikha ng Diyos, iniangkop niya ang laki ng magiging bunga nito. Wow, grabe, ano po? At kung mapapansin pa natin, dito na lang po sa pagkalikha niya sa tao. No, yung pagkalikha sa atin. Sa atin namang mga tao, mapapansin po ninyo, nasa kaayusan din. Hindi niya nilikha ang ulo sa ibaba. So paano makakalakad kung nasa baba ang ulo? Hindi rin niya nilikha ang mga kamay sa baywang. Parang hindi magandang tingnan. Hindi niya rin nilikha ang paa sa balikat. Bagkus, nasa kaayusan ng lahat. Maging ang mga ibon, kung paano sila nakakalipad at kung ano ang itsura nila. Binigyan ng angkop na hitsura ang bawat nilikha ng Diyos. So talagang perfect. Wala na tayong hahanapin pa.
At kung ganito po ang pagkalikha ng Diyos sa lahat ng bagay, perfect, marapat lamang po na ma-appreciate po natin ang lahat ng ito. Nandoon ang atin pong pagpapasalamat dahil lahat ay nasa kaayusan. Nandun din po ang pagkilala na wala tayo sa mundong ito, wala ang mga magagandang bagay na ma-appreciate natin kung hindi niya nilikha ng maayos. Yan na lang pong mga kabundukan. Kapag atin pong pinagmasdan, ang gandang tingnan. At kapag pumunta ka sa tuktok ng kabundukan na yan, makikita mo rin ang kagandahan ng buong paligid. Pag pinagmasdan mo ang kapaligiran, kahit tingnan mo pa ang kalawakan, lalo na kapag araw ng gabi, makikita natin ang liwanag mula sa buwan, liwanag mula sa mga bituin, at kung paano ito inilagay ng Diyos sa ayos. At kapag araw naman, makikita natin ang sikat ng araw, ang dampi ng init nito sa ating katawan, at ang nagagawa nito sa kabuang mundo na ating ginagalawan. Grabe po, no? Kaya kung mapapansin ninyo, maglakad ka lang sa paligid, makikita mo ang maraming bagay na nilikha ng Diyos na ma-appreciate natin. Tingnan mo na lamang sa panahon ngayon, kung hindi naman puno ang nakikita mo, mga buildings, nagtataasang mga establishmento. Sino ba ang gumawa niyan? Hindi ba't ang mga taong nilikha ng Diyos? Kung ang mga taong nilikha ng Diyos ang gumawa ng mga nagtataasang building at nagagandahang mga buildings na yan, sa Diyos pa rin ang kapurihan. Dahil wala tayo ng kahit na ano sa mundong ito. Lahat yan ay mula sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat-lahat ng meron tayo, maging sa ating pisikal na katawan, kung ano yung taglay na meron tayo, yan man ay talino, itsura, kagandahang loob, at marami pang iba na meron tayo na ma-appreciate natin na napakaganda, lahat ng yan ay mula sa Diyos. Perfect po talaga. Kaya wala na po tayong hahanapin pa. Kaya dapat lang na ang Diyos ay atin pong sambahin, marapat lang na siya ay pasalamatan natin dahil lahat-lahat ng mga bagay ay ginawa niya perfectly. At wala na tayong masasabi pa sa kanya mga ginawang ito. Tingnan po natin sa ilang talata na nagpapatunay. Sabi dito sa Isaiah 45, verse 12, I made the earth and created man on it. Wow, grabe, no? Nilikha niya ang mundo at ang taong naninirahan dito. It was my hands that stretched out the heavens. I commanded all their host. Ibig sabihin yung mga anghel, siya ang nag-command. Na talagang maging ang makikita natin sa kalangitan, no? Ang kanyang mga kamay ang lumikha nito. Dito pa sa Jeremiah, basahin natin. 32 verse 17. Sabi to, Lord God, it is you who have made the heavens, the earth, by your great power and by your outstretched arms. Nothing is too hard for you. Grabe po, no? Dito pa lang makikita po natin, no, na talagang
maging ang mga naunang lingkod ng Diyos, kanila pong na-appreciate at kinikilala kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. At mapapansin po natin dito ang salita pang, nothing is too hard for you. Wala pong mahirap sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, El Elyon, most high God, all-powerful God. Wala pong mahirap sa Kanya. Kahit po ang maging sa buhay natin sa mundong ito, kung meron tayong gustong maranasan na sa ikabubuti natin at ikalulugod naman ng ating Panginoong Diyos, kung Kanyang pahintulutan, iyon po ay mapangyayari. Grabe po, no? So walang mahirap sa Kanya. Kahit na ang isang tao na sa tingin natin ay tila parang walang kayang gawin, but then, ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng mga bagay na kakailanganin ng isang tao para makapamuhay ng normal, para makapamuhay na kung saan talagang naranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, sabi nga sa Romans chapter 1, no? Verse 20, yung itong attributes ng Panginoon, hindi man natin siya nakikita, pero yung kaniyang walang hanggang kapangyarihan, yung pagiging banal na Diyos, ay maliwanag na kanyang ipinahayag mula pa ng likhain niya ang mundo. Doon pa lang, no? Nagpapahayag kung sino ang ating Diyos. Siya ay mayroong walang hanggang kapangyarihan. Siya ay Diyos na banal. At ang nagpapahayag nito ay ang kaniyang mga nilikha. Dahil sa umpisa pa lamang, noon pa lang sa umpisa, nilikha na ng Diyos ang lahat ng may kaayusan. At siya lang ang maaring makagawa nito. Wala na pong iba. Kaya nga po nabanggit siya ang Lord of Lords, King of Kings. Siya ang kataas-taasang Diyos. At ito po ang nagdi-describe ng siya po ang Most High God sa pamagitan ng kaniyang mga nilikha na may kaayusan. Pero pastor, wala na ngayon yan eh. Nawasak na. Totoo yun. Nang dumating ang kasalanan sa sangkatauhan ng matukso si Eva at Adan sa ginawa ng ating kaaway na si Satanas, nasira ang lahat ng ito. Nawala ba ang pagiging Most High God nang lumikha sa lahat ng ito? Yan pong ating bibigyan ng pansin. Nawala ba sa kabila ng mga naganap na sa mundong ibabaw mula nang magkasala ang atin pong mga ninuno? Tingnan po natin sa susunod. So maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa programa nating ito. Tinatalakay po natin tungkol sa ating Panginoong Diyos bilang Most High God, All-Powerful God. At atin nga pong binigyan ng pansin sa araw pong ito na He is alone, that is alone who created all things perfectly. Yan po ang pagdidescribe o bakit siya na-describe bilang isang Most High God, bilang makapangyarihan sa lahat. He alone created all things perfectly. So, ang Diyos po ay patuloy na mapapurihan, ma-appreciate po natin ang bagay na ito. At sa susunod pong Sabado, malalaman natin kung nawala ba
ang pagiging most high God niya nang masira ang lahat ng mga nilikha niya dahil sa kasalanan. So wag po kayong mawawala. Sa susunod pong Sabado, bibigyan po natin ng pansin ang atin pong paksa sa araw na ito. God bless you all!